Maligayang pagdating sa isang bagong video. Si Mang Isko, isang 70 anyos na lolo, ay nakaupo sa kanyang lumang silya sa maliit na sala ng kanyang bahay sa probinsya. Sa kanyang edad, nararamdaman niya ang bigat ng mga araw na dumaraan. Ang kanyang routine ay simple, gumigising ng maaga, kumakain ng almusal at nagbabasa ng lumang dyaryo. Pero kamakailan, napansin niya ang kanyang pagod na katawan, ang mga damit na hindi na madalas napapalitan at ang amoy na hindi niya napapansin noon. Hindi niya ito pinapansin, iniisip na bahagi lang ito ng pagtanda. Sa kanyang isip, sapat na ang kanyang ginagawa, hindi ba't mas mahalaga ang kanyang kalusugan kaysa sa mga maliliit na bagay tulad ng kalinisan? Isang umaga, habang hinintay ang kanyang anak na si Ana na dumalaw, napansin niya ang kanyang mga kamay. Magaspang ang mga ito at may bahid ng dumi sa ilalim ng mga kuko. Napaisip siya, kailan ba siya huling naglinis ng maayos? Pero agad niyang inalis ang iniisip dahil para sa kanya, hindi naman ito napapansin ng iba. Dumating si Ana, dala ang kanyang ngiti at isang maliit na basket ng prutas. Habang nag-uusap sila, napansin ni Ana ang amoy ng kanyang ama at ang kanyang damit na mukhang hindi na bago. Hindi niya ito sinabi ng direkta, ngunit ang kanyang mga tingin ay nagpapahiwatig ng pag-aalala. Sa susunod na linggo, dinala si Mang Isko ni Ana sa klinika para sa kanyang regular na check-up. Sa loob ng klinika habang naghihintay, napansin niya ang mga batang pasyente na maayos ang itsura. Nahiya siya sa kanyang sarili, ngunit iniisip na wala namang mali sa kanya. Pagpasok sa opisina ng doktor, si Dr. Reyes, isang matandang doktor, na kilala sa kanyang kabaitan, ay maingat na nagsimula ng pagsusuri. Napansin agad ni Dr. Reyes ang ilang palatandaan. Ang damit ni Mang Isko na mukhang hindi nalabhan kamakailan, ang kanyang buhok na hindi maayos, at ang bahagyang amoy na nagmumula sa kanya. Sa isang banayad na tono, sinabi ni Dr. Reyes, "Mang Isko, alam mo bang ang simpleng gawain tulad ng regular na pagligo at pagpapalit ng damit ay malaki ang maitutulong sa iyong kalusugan? Napapansin ko na maaring napapabayaan mo ito at gusto ko sanang tulungan ka." Nahiya si Mang Isko. Sa kanyang isip, hindi niya namalaya na napapansin ito ng iba. "Doktor, hindi ko naman sinasadya. Sa edad ko, iniisip ko na sapat na ang ginagawa ko," sagot niya, na may halong pagtatanggol. Ngunit ang boses ni Dr. Reyes ay puno ng habag. "Alam mo, Mang Isko, ang kalinisan ay hindi lang para sa itsura. Kapag hindi natin inaalagaan ang katawan natin, mas madali tayong magkasakit, lalo na sa ating edad. Halimbawa, ang hindi regular na paglilinis ng katawan ay maaaring magdulot ng impeksyon sa balat. Pero huwag kang mag-alala, kaya natin itong ayusin." Ang mga salita ng doktor ay tumagos sa puso ni Mang Isko, ngunit nahirapan siyang tanggapin na may mali sa kanyang gawi. Pag-uwi, nakaupo si Mang Isko sa kanyang silya, iniisip ang sinabi ng doktor. Napagtanto niya na ang kanyang kalungkutan, mula nang mawala ang kanyang asawa, ay nagdulot ng kanyang kapabayaan. Hindi niya napansin kung gaano kahalaga ang maliliit na bagay tulad ng pagligo araw-araw o pagpapalit ng damit. Tinawagan niya si Ana at nagtanong, "Ana, napansin mo ba na napapabayaan ko ang sarili ko?" Sa kabilang linya, sumagot si Ana nang may init, "Tatay, hindi ko gustong sabihin noon, pero napansin ko. Pero kaya natin itong ayusin, simulan natin sa maliliit na bagay." Ang suporta ni Ana ay nagbigay ng lakas ng loob kay Mang Isko. Kinabukasan, nagsimula si Mang Isko ng bagong gawain. Bumili siya ng banayad na sabon na angkop para sa kanyang balat at nagsimulang magpalit ng damit araw-araw. Bagamat mahirap sa simula, nadama niya ang gaan ng pakiramdam sa tuwing naliligo siya. Isang buwan ang lumipas at sa kanyang susunod na pagbisita kay Dr. Reyes, napansin ng doktor ang pagbabago. "Mang Isko, kita ko ang effort mo. Ang kalinisan ay hindi lang para sa katawan, kundi para rin sa kaluluwa. Pinapakita mo na kaya mong baguhin ang mga bagay para sa sarili mo," sabi ng doktor na may ngiti. Nadama ni Mang Isko ang kumpiyansa na hindi niya nadama sa loob ng maraming taon. Sa kanyang puso, alam niya na ito ang simula ng isang bagong kabanata sa kanyang buhay, isang hakbang tungo sa pag-aalaga sa sarili na magdadala sa kanya sa mas malalim na pagtuklas. Si Aling Rosa, isang 68 anyos na byuda, ay abala sa pag-aalaga sa kanyang mga apo.
Ang kanyang bahay ay puno ng tawa at ingay mula sa mga batang tumatakbo, at ang kanyang mga araw ay napupunta sa paghahanda ng pagkain, pagtuturo ng mga laro, at pag-aayos ng mga bagay para sa pamilya. Sa sobrang pagtuon sa mga apo, napapabayaan niya ang kanyang sarili. Ang kanyang buhok ay madalas na hindi nasusuklay at ang kanyang damit ay hindi na madalas napapalitan. Sa kanyang isip, sapat na ang kanyang ginagawa para sa mga mahal sa buhay at ang kanyang itsura ay hindi mahalaga. Minsan napapansin niya ang kanyang pagod na mukha sa salamin, ngunit agad niyang inaalis ang iniisip na ito. Iniisip na hindi naman ito napapansin ng iba. Isang hapon, habang naglalaro kasama ang mga apo, napansin niya ang kanyang mga kamay na magaspang at may bahid ng dumi. Hindi niya ito pinansin, iniisip na normal lang ito sa kanyang abalang buhay. Pero ang kanyang anak na si Carla, na dumalaw noong araw na yon, ay napansin ang kanyang ina. Ang damit ni Aling Rosa ay mukhang hindi nalabhan kamakailan at may bahagyang amoy na nagmumula sa kanya. "Nay, kailan ka huling nagpalit ng damit?" Tanong ni Carla na may halong pag-aalala. Nahiya si Aling Rosa, ngunit ngumiti na lang at sinabi, "Huwag kang mag-alala anak, mas mahalaga ang mga apo natin." Pero sa loob-loob niya, nadama, niya ang bigat ng mga salita ng anak at nagtaka siya kung talagang napapansin ng iba ang kanyang kapabayaan. Kinabukasan, napansin ni Aling Rosa na ang kanyang balat ay nairita at makati. Hindi niya ito pinansin noong una, ngunit nang lumala ang pangangati, napilitan siyang magpatingin sa doktor. Dinala siya ni Carla kay Dr. Santos, isang dermatologist na kilala sa kanyang kabaitan at propesyonal na payo. Sa klinika, habang sinusuri ang kanyang balat, napansin ni Dr. Santos ang mga palatandaan ng hindi tamang kalinisan. "Aling Rosa, napapansin ko na maaaring hindi mo regular na hinuhugasan ang iyong mga kamay bago kumain o pagkatapos magluto. Ang mga ganitong gawi ay maaaring magdulot ng impeksyon sa balat, lalo na sa ating edad," sabi ng doktor sa isang banayad ngunit seryosong tono. Nahiya si Aling Rosa, ngunit nadama niya ang sinseridad ng doktor. "Alam mo, Aling Rosa, ang kalinisan ay hindi lang para sa iyo, kundi para rin sa mga hinintay mo tulad ng iyong mga apo. Ang malinis na katawan ay nagbibigay ng magandang halimbawa sa kanila," dagdag ng doktor, na nagbigay ng payo na tumagos sa puso ni Aling Rosa. Pag-uwi, nakaupo si Aling Rosa sa kanyang kama, iniisip ang sinabi ng doktor. Napagtanto niya na ang kanyang kapabayaan ay hindi lang sa kanya nakakaapekto, kundi pati na rin sa kanyang pamilya na umaasa sa kanyang lakas at kalusugan. Tinawagan niya si Carla at nagtanong, "Anak, napansin mo ba talaga na napapabayaan ko ang sarili ko?" Sumagot si Carla ng may init, "Nay, napansin ko, pero hindi ko sinabi noon dahil ayaw kitang masaktan. Pero gusto ko rin na alagaan mo ang sarili mo, tulad ng pag-aalaga mo sa amin." Ang mga salita ni Carla ay nagbigay ng lakas ng loob kay Aling Rosa at nadama niya na kailangan niyang magbago, hindi lang para sa sarili, kundi para rin sa mga mahal sa buhay. Kinabukasan, nagsimula ang kanyang mga apo na magbigay ng mga paalala. Ang paborito niyang apo na si Lila ay nagbigay ng isang maliit na sabon bilang regalo na may ngiting puno ng pagmamahal. Tinulungan siya ni Carla na magkaroon ng organisadong schedule. Pagligo tuwing gabi, paghuhugas ng kamay bago kumain, at pagpapalit ng damit araw-araw. Bagamat mahirap sa simula, nadama ni Aling Rosa ang saya sa bawat hakbang na ginagawa niya. Isang buwan ang lumipas, at sa kanyang susunod na pagbisita kay Dr. Santos, napansin ng doktor ang pagbabago. "Aling Rosa, kita ko ang effort mo. Ang iyong balat ay mas malusog na ngayon at kita rin ang pag-aalaga mo sa sarili," sabi ng doktor na may ngiti. Nadama ni Aling Rosa ang kumpiyansa at sa kauna-unahang pagkakataon, nadama niya na ang pag-aalaga sa sarili ay isang paraan ng pagmamahal sa pamilya, isang salamin ng kanyang pag-ibig sa mga apo at anak. Si Tatay Ben, isang 72 anyos na retiradong guro, ay kilala sa kanyang matigas na ulo. Sa kanyang maliit na bahay, napapalibutan siya ng mga lumang aklat at alaala ng kanyang mga araw bilang guro. Sa kabila ng kanyang edad, ayaw niyang baguhin ang kanyang lumang paraan ng pamumuhay, kabilang ang kanyang mga gawi sa kalinisan. Bihira niyang palitan ang kanyang kama at hindi siya gumagamit ng tamang sabon, iniisip na sapat na ang kanyang ginagawa.
Sa kanyang isip, ang mga ganitong bagay ay hindi na mahalaga sa kanyang edad at ang kanyang pagmamalaki bilang guro ay nagpapabigat sa kanyang pagtanggap sa pagbabago. Minsan, napapansin niya ang kanyang mga damit na mukhang luma na, ngunit iniisip niya na walang problema rito. Isang araw habang naglalakad sa palengke, napansin niya ang kanyang paa na may maliit na sugat na hindi naagapan. Hindi niya ito pinansin, ngunit nang lumala ito at magkaroon ng pamumula, napilitan siyang magpatingin sa doktor. Dinala siya ng kanyang matalik na kaibigan na si Mang Lito sa klinika, kung saan nakilala niya si Dr. Cruz, isang doktor na kilala sa kanyang diretsyo, ngunit magalang na paraan ng pagsasalita. Habang sinusuri ang sugat ni Tatay Ben, napansin ni Dr. Cruz ang mga palatandaan ng hindi tamang kalinisan. Tatay Ben, napapansin ko na ang iyong sugat ay maaaring lumala dahil sa hindi tamang pag-aalaga. Halimbawa, ang hindi regular na pagpapalit ng kama o hindi paggamit ng tamang sabon ay maaaring magdulot ng impeksyon, sabi ng doktor sa isang profesional, ngunit may habag na tono. Nahiya si Tatay Ben, ngunit ang kanyang pagmamalaki ay nagpahirap sa kanyang tanggapin ang payo. Doktor, matagal ko nang ginagawa ang mga gawi ko at wala namang problema noon, sagot niya na may halong pagtatanggol. Ngunit ang mga salita ni Dr. Cruz ay nanatili sa isip ni Tatay Ben. Alam mo Tatay, Ben, ang kalinisan ay hindi lang para sa katawan, kundi para rin sa kalusugan ng isip. Ang pag-aalaga sa sarili ay isang paraan ng paggalang sa mga hinintay mo, tulad ng iyong mga dating estudyante, sabi ng doktor. Ang mga salitang ito ay tumagos sa puso ni Tatay Ben, ngunit nahirapan siyang tanggapin na may mali sa kanyang paraan. Pag-uwi, nakaupo siya sa kanyang lumang silya, iniisip ang kanyang buhay bilang guro. Napagtanto niya na ang kanyang pagmamalaki ay humadlang sa kanyang pagbabago at nagtaka siya kung paano siya naging ganito. Kinausap niya si Mang Lito, ang kanyang kaibigan, at nagbahagi ito ng sariling karanasan. Ben, noong ako rin ay matigas ang ulo pero natuto akong magbago para sa aking pamilya. Alam mo bang ang maliliit na bagay tulad ng pagpapalit ng kama ay malaki ang naitutulong? Sabi ni Mang Lito. Ang mga salita ng kaibigan ay nagbigay ng inspirasyon kay Tatay Ben. Kinabukasan, nagsimula siya ng bagong routine. Gumamit siya ng banayad na sabon na angkop para sa kanyang balat at nagsimulang magpalit ng kama linggo-linggo. Bagamat mahirap sa simula, nadama niya ang gaan ng pakiramdam sa bawat hakbang. Isang buwan ang lumipas at sa kanyang susunod na pagbisita kay Dr. Cruz, napansin ng doktor ang pagbabago. Tatay Ben, kita ko ang effort mo. Ang iyong sugat ay gumagaling na at kita rin ang pag-aalaga mo sa sarili. Ang pagtanggap sa pagbabago ay isang malaking hakbang, sabi ng doktor na may ngiti. Nadama ni Tatay Ben ang kumpiyansa at sa kauna-unahang pagkakataon, nadama niya na ang pagbabago ay hindi isang pagkatalo kundi isang paraan ng pagpapakita ng respeto sa kanyang sarili at sa kanyang mga alaala bilang guro. Si Nanay Linda, isang 30 anyos na dating manggagawa, ay nakaupo sa kanyang lumang upuan sa sala, tahimik na iniisip ang mga nakalipas na taon. Pagkatapos mawala ang kanyang asawa, nawalan siya ng gana sa pag-aalaga sa sarili. Ang kanyang mga araw ay napupunta sa pag-aalala sa mga gastusin at pag-alala sa mga alaala ng nakaraan. Napapabayaan niya ang mga simpleng bagay tulad ng regular na pagligo, pag-aalaga ng kanyang mga kuko, o kahit ang pagpapalit ng damit. Sa kanyang isip, hindi na mahalaga ang mga ito. Sino pa ba ang makakapansin? Minsan, napapansin niya ang kanyang mga kamay na magaspang at ang kanyang buhok na hindi na maayos. Ngunit agad niyang inaalis ang iniisip na ito. Iniisip na bahagi lang ito ng kanyang kalungkutan. Isang umaga, habang naghahanda ng almusal, napansin niya ang kanyang mga kuko na mahaba at may dumi sa ilalim. Nahiya siya sa sarili, ngunit hindi niya alam kung paano magsisimula. Ang kanyang anak na babae na si Mila, na madalas dumadalaw, ay napansin ng kanyang ina. Ang damit ni Nanay Linda ay mukhang hindi nalabhan kamakailan at may bahagyang amoy na nagmumula sa kanya. Nay, bakit parang pagod ka lagi? Hindi ka ba nagpapahinga o nag-aayos? Tanong ni Mila na puno ng pag-aalala. Nahiya si Nanay Linda, ngunit sinabi na lang, Anak, wala lang ito. Mas mahalaga ang mga gastusin natin. Pero sa loob-loob,
Nadama niya ang pangangailangan na magbago, bagamat hindi niya alam kung paano. Isang linggo pagkatapos, napansin ni Nanay Linda na ang kanyang mga paa ay namamaga at may bahagyang pangangati. Natakot siya, kaya't napilitan siyang magpatingin sa doktor. Dinala siya ni Mila kay Dr. Gomez, isang doktor na kilala sa kanyang habag at pag-unawa sa mga pasyenteng matatanda. Sa klinika, habang sinusuri ang kanyang mga paa, napansin ni Dr. Gomez ang mga palatandaan ng hindi tamang kalinisan. Nanay Linda, napapansin ko na maaaring hindi mo regular na nililinis ang iyong mga paa o kuko. Ang mga ganitong gawi ay maaaring magdulot ng impeksyon, lalo na sa ating edad, sabi ng doktor sa isang banayad na tono. Nahiya si Nanay Linda, ngunit ang mga salita ng doktor ay puno ng pag-asa. Alam mo, Nanay Linda, ang kalinisan ay isang paraan ng pag-aalaga sa sarili at ito rin ay isang regalo sa mga hinintay mo tulad ng iyong anak. Hindi pa huli ang lahat para magsimula muli, dagdag ng doktor na nagbigay ng payo na tumagos sa puso ni Nanay Linda. Pag-uwi, nakaupo si Nanay Linda sa kanyang upuan, iniisip ang sinabi ng doktor. Napagtanto niya na ang kanyang kalungkutan ay nagdulot ng kanyang kapabayaan at nadaman niya ang bigat ng kanyang mga pagkukulang. Tinawagan niya si Mila at nagtanong, "Anak, napansin mo ba na napapabayaan ko ang sarili ko?" Sumagot si Mila nang may pagmamahal, "Nay, napansin ko pero alam ko rin na kaya mong magbago. Gusto ko lang na makita kitang masaya at malusog." Ang mga salita ni Mila ay nagbigay ng lakas ng loob kay Nanay Linda at nadama niya na kailangan niyang magsimula muli. Hindi lang para sa sarili kundi para rin sa kanyang anak. Kinabukasan, sumali si Nanay Linda sa isang grupo ng mga senior citizens sa kanilang barangay. Doon, natuto siya ng mga simpleng tips sa kalinisan mula sa iba pang miyembro tulad ng paggamit ng banayad na sabon at regular na pag-aalaga ng kuko. Ang kanyang anak na si Mila ay nagbigay rin ng suporta, nagdala ng mga bagong tuwalya at sabon bilang regalo. Nagsimula si Nanay Linda ng bagong routine, pagligo araw-araw, pag-aalaga ng kanyang mga kuko at pagpapalit ng damit tuwing umaga. Bagamat mahirap sa simula, nadama niya ang gaan ng pakiramdam sa bawat hakbang na ginagawa niya. Ang kanyang mga kaibigan sa grupo ay nagbigay rin ng papuri na nagbigay sa kanya ng kumpiyansa. Isang buwan ang lumipas at sa kanyang susunod na pagbisita kay Dr. Gomez, napansin ng doktor ang pagbabago. "Nanay Linda, kita ko ang effort mo. Ang iyong mga paa ay mas malusog na ngayon at kita rin ang saya sa iyong mukha. Ang pag-aalaga sa sarili ay isang bagong simula at ipinapakita mo na posible ito sa anumang edad," sabi ng doktor na may ngiti. Nadama ni Nanay Linda ang kumpiyansa at sa kauna-unahang pagkakataon, nadama niya ang pag-asa na nawala sa kanya noong mga nakalipas na taon. Sa kanyang puso, alam niya na ang kalinisan ay hindi lang para sa katawan, kundi isang paraan ng pagpapakita ng pag-ibig sa sarili at sa mga hinintay niya. Habang nakaupo sa kanyang upuan isang gabi, napangiti siya, iniisip na ang bawat hakbang tungo sa kalinisan ay isang hakbang tungo sa bagong buhay, puno ng pag-asa at pagmamahal, isang aral na dadalhin niya sa kanyang puso at ibabahagi sa iba.